Ito, pakinggan naman natin itong iniiyak ni Claire Castro. Patungkol dito sa ano na to, dito sa tawag diyan, yung mga sinabi ni VP Sara tungkol diyan sa baha. Ito pakinggan natin yung maigi para makapag-react tayo. Ayan po, si statement ni VP Sara Duterte na nagpalala ang lack of preparedness ng Marcos administration sa nararanasan ngayong problema ng pagbaha. May preparasyon ba ang Pangulong Marcos sa pagpapalala ng baha? Sino ngayon nasisihin natin sa paglala ng baha? Alam natin na may kasalanan din ng tao dahil ang mga Pilipino kalat. Ang mga Pilipino ay burra. Tapon lang ng tapon ng basura. Hindi ba? May kasalanan ng mga Pilipino. Pero siyempre, sino sisihin namin? Mga sarili namin. Kaya nga tayo may gobyerno para kapag may nangyayari, para may gumawa ng mga bagay-bagay para sa atin. Bagamat hindi naman 100% dapat gobyerno, may tulong din ang mga Pilipino, pero syempre kayo nga yung gobyerno So dapat nag-i-impose kayo. Halimbawa ako, makalat ako, di mag-impose ka na mas stricto na batas para sa mga nagkakalat. Ipabitay mo. Lahat na nagtatapon sa estero, ibitin mo pati warek. O kaya ipalamon mo yung mga tinatapon nila sa estero. Ganun. Gawin ninyo yung mga nararapat na mga batas at paraan para tayo mga Pilipino maging disiplinado. Sinisisi natin natural, gobyerno, natural palasyo. Kasi kayo ang may hawak ng pera Si VP Sara ba may hawak ng pera? Ako din, sinisisi ko kayo Yung kapitbahay ko, sinisisi din yung gobyerno nyo. Sinong sisisihin ni Inday Sara? Sarili niya. Hindi naman siya presidente. Tanga ka ba, Claire Castro? Natural. Yung preparedness, hindi lang sa amin. Dapat kayo ang nangunguna. Kayo ang nag-i-spearhead lahat ng mga dapat na na gawin para ma-prevent itong baha. Tangina, ngayon lang ba tayo binabaha? Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte binabaha ba tayo? Binabaha tayo nun. Pero kahit papaano, hindi katulad nito. Putangina, ito kada ulan baha Ito kada ulan lubog Nakita nyo ba nangyari? At saka, kailan nyo ba, di ba alam nyo naman na may darating na bagyo? Anong ginawa ninyo? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, to tell you honestly, Claire Castro, nung panahon ni Pangulong Duterte, merong at least 3 o 4 na Category 5 na bagyo na tumama. Alam mo yung ibig sabihin ng Category 5, kupal ka? Bihirang mangyari ang isang Category 5 na bagyo. Ang Category 5, yung Katrina sa Amerika, at saka yung yung Yolanda. Yolanda, Category 5. Ibig sabihin, yung signal number 1, 2, 3, putang ina, mas malakas pa dun. Bihirang-bihira yun. Wala pang tumamang Category 5 sa Pilipinas. Noon pa lang tumama nung panahon ni Pinoy. Di ba nag-prepare sila Pinoy? Nag-prepare sila Mar Rojas. Ano nangyari? Di ba ang daming namatay sa Samar at Leyte? Di ba? Tacloban. Ang daming namatay dyan dahil dyan sa bagyo na yan. Sobrang lakas, hindi natin ini-expect. Kasi ngayon lang natin naranasan. Now, naranasan na natin. Panahon ni Pangulong Duterte, mayroong 3 at least, o 2, sabihin na natin, na Category 5, same category as Katrina and Yolanda. Ang tumama sa Pilipinas, maraming namatay. Maraming nasalanta. Dahil nakaprepare si Pangulong Duterte noon. Anong ginawa ni Pangulong Duterte sa DSWD? Yung mga tatamaan ng bagyo, nagpauna na siya doon ng relief goods. Kasi ang problema natin, pag binagyo tayo, saka tayo magpupunta ron, hindi possible. Hindi ka ngayon makakapaghatid ng relief goods doon sa nasalanta kasi hindi ka makakapas. Ang gagawin mo, helicopter lang. Ganun din, wala rin malandingan yung helicopter. At saka konti lang yung kayang dalhin na helicopter na relief goods. So hindi ka makakapagserbisyo. Yun yung ibig sabihin dito ni Inday Sara. Kaya nga, napandi ba si Inday Sara, anong ginawa niya? Noong siya yung naging vice president, gumawa siya ng maraming satellite offices ng Office of the Vice President para yung tulong, hindi na kailangan yung tao ang magpunta sa Office of the Vice President sa Maynila para lang humingi ng tulong. Bawat region, merong satellite office ang Office of the Vice President.
Doon na pupunta yung mga tao. Hindi na rin ang Office of the Vice President yung pupunta sa mga lugar-lugar para lang magtanong sinong kailangan ng tulong. Naglagay na sila bawat region para yung tao doon na pupunta, instead lahat magpunta sa Maynila. Ganon ang preparedness, katalino, mga Duterte. Tatanga-tanga ka, Claire. Inutil kang hayop ka. Oh, ngayon, pagka bumagyo, may harang, hindi makapunta. Noong panahon ni Pangulong Duterte, patama yung bagyo. Saan? Sa halimbawa, sa Pampanga. Ganun ba? Lahat na ng relief goods, dalhin nyo na sa Pampanga. Meron tayong DSWD warehouse doon, ilagay nyo na doon para pag bagyo, hindi passable yung lugar at walang makakarating na ayuda, meron na sa loob na i-distribute doon sa mga tao. Naintindihan mo, gaga ka? Yun yung sinasabing preparedness. Kasi yung sinasabi ni Bongbong Marcos that this is new normal, totoo naman yan. Global warming, totoo naman yan. Hindi natin kayang pigilan. Oo, pero we can prevent yung pagkamatay ng mga tao, pagkasira ng mga kagamitan. Pwede nating i-prevent yun at paliitin yung damage if talagang magpaplano lang tayo. Parang sinasabi kasi ni Bongbong na wag na kayong magtaka. Kung ganyang karami ang baha, wag na kayong magtaka kasi yan na talaga yung kakaharapin natin sa mga susunod na panahon. Hindi pwedeng ganun. With all your power and money, dapat may gawin ka. Hindi pwedeng sasabihan mo yung Pilipino na tanggapin na lang yung kapalaran nila. Hindi pwedeng ganun. Sana hindi ka na nagpresidente. Kasi nung nagpe-presidente kayo, ang dami yung pinapangako sa tao. Tapos biglang nung nanalo kayo, sabihin na tanggapin nyo na lang ang katotohanan na mga patay gutom kayo. Na mga mahirap lang kayo. Na hindi kayo taga-kondo, kaya mababaha kayo. Tanggapin nyo na yung katotohanan. Hindi pwedeng ganun, Mr. President. Dapat prepared tayo, handa tayo. Kapag kami nangyaring kalamidad, dapat ready yung lugar na tatamaan. Yun yung sinasabing preparedness. Walang hiya ka. Sige, ano pang sasabihin mo, Castro? Unang-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Krising. Sabihin mo kung anong prepare. Kasi babanatan mo na naman yung pag-alis ni Inday. Gago ka pala, umalis nga rin presidente mo eh. Yung iniwan niyang caretaker, sino? Si Bersamin, si Remulla, sino yung mga caretaker niya? Nakita nyo ba nabaha ng ulan, baha yung mga yan? Nakita nyo ba nag-relief operations mga kupal na yan? Hindi naman. Tarantado ka. So, kaming mga Pilipino, kasama si Pangulong Vice President Sara Duterte, pwede kami magreklamo dahil palpak yung disaster response ninyo. Meron pa kayong EDCA sites. Sabi ninyo yung siyam na EDCA sites for humanitarian purposes kapag may sakuna. Sila yung makakatulong natin para mabilis ang operasyon. Putang ina nyo, wala kaming nakikita. Kahit isang mga kanong sundalo na tumutulong sa atin sa panahon ng sakuna ngayon. Mga kupal kayo, mambubudol kayo eh. Dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. At ba't ba naiinggit ka? Kung nagbabakasyon siya, putangin na mo, kung gusto magbakasyon ka na rin. Kahit nga magpakamatay ka ngayon, wala kaming paki. Masyado kang inggitera. Kung siya ay nagbabakasyon, kita mo paano nag-operate ang Office of the Vice President. Ang daming volunteers, ang dami nilang nabigyan ng tulong, nauna pa sila kaysa sa inyo. Dahil mga pagpupulong na ito, na kasama po, bago po umalis ang Pangulong Marcos papuntang US, hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. Kasi nga hindi mo binabalita, tanga. Ang trabaho mo kasi ibalita sa taong bayan kung ano yung ginagawa ninyo. Hindi eh. Ngayon kini-question niya. Sinasagot mo ba yung question niya? Hindi. Ang sinasabi mo lang, puro ad hominem na siya, nagba-abroad, bla 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 bla. Ang tamang sagot kasi dyan, Claire Castro, yung mga napag-usapan nyo sa meeting, kung paano kayo nag-prepare, dapat yun ang sinagot mo kay Inday Sara. Anong sinasabi mo, Inday, di kami nag-prepare? Sa katunayan nga, yung DSWD, inantay na nila sa airport yung bagyo. Sinalubong na nga nila dun eh. Di ba dapat may mga ganun kang ispatotsyada at mga statement? Hindi, ang binabanatan mo lang yung pagpunta ni Vice President sa Dahig. Tangina mo, sabi ko nga sa'yo, daling ko yung tatay mo sa Dahig. Tingnan ko kung hindi mo puntahan eh. Kahit wala kang pamasahe, sigurado ko pupuntahan mo, pipilitin mo eh. Tatay mo yun eh. Tanga ka ba?
Oo, kine-question mo yung pagpunta ni VP Sara sa daig, putang ina nyo. Kung hindi nyo pinadala yung tatay doon, hindi pupunta yun sa daig, gago. O iuwi nyo yung tatay dito. Kung ayaw nyo umaalis si Inday Sara at yung mga kapatid niya papunta ng dahig, iuwi nyo si Pangulo. Reklamo ka ng reklamo, punta ng dahig, putang ina nyo, pinadala nyo yung tatay niya doon eh. Iuwi nyo sa Pilipinas, tingnan mo, kahit isang beses hindi pupunta ng dahig yan. Si Inday Sara, tatanga-tanga ka talaga, Claire. Ang tinatanong sa'yo, palpak ang preparedness nyo. Ang counter doon, sabihin mo kung paano kayo nag-prepare. Naghanda kami ng 1 milyong relief packs doon sa mga tatamaan ng bagyo. Alam na namin kung saan papunta eh. Kaya nga nung bumagyo, ayun, nakapag-relief goods kami. Ngayon yung baha, talagang sobrang dami talaga ng tubig na tumapon. Meron tayong mga pumping stations na talaga namang na-overwhelm. Oo. So kulang pa. Kulang pa. And it takes at least under 10 years para talagang makumpleto natin yung ating at padadala namin lahat ng mga engineer namin sa Netherlands para aralin kung papaano yung kanilang urban planning para yung mga baha hindi sila apektuhan kasi ang Netherlands swamp yan. Ang Netherlands below sea level yan. So laging may tubig dyan. So ngayon kahit baha hindi nagbabaha dito sa the Netherlands dahil sa galing ng engineering nila. Kaya padadala namin yung mga engineer namin doon para malaman natin ano ba yung mga ginawa nila doon na applicable dito sa atin. Para sa mga susunod na taon, panahon, hindi na tayo bahain. Ganon, Claire Castro, yung sinasabing preparedness, punyeta ka. Bobang hayop na ito. At muli, wala po ang kanyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung ano man ang naging trabaho ng Pangulo at ng administrasyon. Gago. Kahit wala kami sa Pilipinas, punyeta ka. Kaya nasan kami lupalo, Pilipino kami, pwede naming husgahan, tanga. Kayo pong mga public officials ay subject to criticism. Whether we are in the Philippines or not, we are still subject, we can still subject you. We can still criticize you, inutil. So kapag wala ka sa Pilipinas, di ka na pwede mag-criticize, tarantada. Pinagsasasabi mo. At ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong Krising. Unang-una po, naiulat na po natin kahapon ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga Ginawa! Accomplishments! Ano bang sabi ni Inday? Mahina yung disaster preparedness. Oo, yung ginawa, yun yung reaction ninyo doon sa bagyo. Natural, may gagawin kayo. Ang tanong, gaano kabilis, gaano ka-efficient, gaano ka-epektibo. Hindi porkit may ginawa ka, okay na. Lahat may ginagawa, pero may gumagawa ng mali. Tama ba yung ginawa nyo? Tama ba yung atake ninyo? Tama ba yung Yun yung dapat na ipaintindi mo sa tao. Ganito po ang ginawa natin. At ito po ang tamang paraan. O hindi ba, ito po ang ginawa natin nung bumagyo. O ang tanong, sufficient enough ba yun? Efficiently, nagawa nyo ba yun? Sabi ko nga sa inyo, ang Office of the Vice President ay merong ISO certification. Ibig sabihin, mas okay pa sila sa okay. Ganon kagaling yung mga tao ron. Look at how they are preparing. Bago pa magbagyo, ready na yung mga relief goods nila. Nandoon na sa mga tatamaan. May mga bangka na sila, libreng sakay, lahat. Kompleto na sila. Before pa man tumama yung bagyo kayo, meron ba? Saka nyo lang naisip yan noong kinailangan na ng tao. Ang tawag doon, reactiveness. Hindi siya proactive. Yun yung sinasabi natin preparedness. Hindi porket may ginawa kayo, okay na. Mali yun. Ang maganda, yung hindi pa man kailangan, naka-ready na para kasagsagan pa lang, marami na kayo naliligtas na mga tao. Hindi. Putangin yan. Hinintayin nyo pa mag-swimming pool lahat ng lugar eh. Mga concerned agencies katulad po ng DSWD, DOTR, at pati po yung Philippine Coast Guard ay nagbigay na rin po ng libreng sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po. Utang na loob namin yan. Dapat lang ginagawa nyo yan. Ang tanong, gaano karami at gaano naging ka-efficient ang Coast Guard? Yun ang dapat na pinapaliwanag mo. Ito po, ganito karami na isakay nila, 1 milyong Pilipino ang nailikas nila, ganyan.
Ilang mga baka kalabaw ang naisakay nila sa Noah's Ark, ganun. Utangin nang yan. Yun yung sinasabi, hindi yung kung ano yung ginawa nyo. Marami kayong gagawin, marami kayong ginawa, alam namin. Pero efficiently? Question mark. Effectively? Question mark. Kasi nagrereklamo yung mga Pilipino eh. Gaga ka ba? May magrereklamo ba kung may ginawa kayong matino? Ng libre sakay sa MRT, LRT. At yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos Jr. At kasama rin po dyan, yung paghahanda mismo po para po sa food packs na ibibigay natin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong Krising. So, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Gago, mga Pilipino mismo ang hindi nakakakita ng mga pinagagagawa niyong mga kupal kayo. Oh, wag ka na. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa